paano kami magtutong ng partida. Ito, tinuwid muna to, binuka itong labi para ito hindi siya makapasok. Pasok mo mga lodi. Yan, na ipasok, i-welding na ngayon yan. Bitonis lang, bitonis. Overlock niyan ay nasa 5 to 8 cm para mas matibay. Yan, ito si Reggie, master namin itong pagdugtong ng patina. Lahat ng karamihan ng mga gawa namin kasama to sa nagdudugtong. Siyempre silipin din natin kung tuwid ba ang pagkakadugtong dahil kailangan yan tuwid. May pangit din yan kapag medyo baluktot. Kung baluktot siya, pangit. And itong labi na to ay i-full weld yan, hindi na pwedeng spot yan, kailangan naka-full weld na kabilang labi. So ganun mga lodi, no? Yung isang labi na yun full weld din, yung kabila full weld din yan para matibay. At mas matibay ito kumpara dun sa tutok-tutok lang na pagtugtong, hindi yung kagaya nito na naka-overlap siya, then naka-bitonis lang yung pagkaka-welding. Yan hindi nabubugbog yung bakal. Itong side na to, i-welding pa rin yan. So ganun pa rin, bitonis pa rin. Tatlo kami gumagawa rito. Kailangan may nagtutulong lang na mag-hihit-hihit ng parlina. Hindi naman mahirapan yung mag-welding. So paikot yan, pati likod. I-welding din yan. Kaya sa tibay niya kahit na tungtungan ng ano yan, lalagay ng sagrat, hindi yan mababali. Lang kaikot. May naghahawak din doon sa dulo kasi mahaba. Okay na. Tapos na, ganun lang ka simple mga lodi. Then ito ilalatag na namin ito. So ito yung ginagawa nila ay ang kapares nila yung nasa baba din yung pinagpatungan nila. So ganyan kahaba yung pagka sa pangsanipa. So ganyan ang kahaba ang yung overlap nyo para pagka nagdugtong kayo, kasi dudugtungan pa yan ay tuwid. So 60 cm ang niyan, ang haba niya. Kasi pinagkakasi lang natin yung yung parlina, no? Dahil ang kadugtong niyan ay 3 meters pa. So kung may mahaba na na parlina, mas maganda kung 1 meter yung haba niyan para sigurado talagang tuwid. Kaso lang yung 1 meter na yon ay puputulin din yun, masayang na. So kasi pag kinabit yan din sa taas ay kailangan nakapantay yan. So itong mga lodi sa sa pagbuo, tingnan mo nga Jay, tingnan mo, ito, napayra mo na. Ito. Yung mga parlina mga lodi, yung isang side niyan ay naka 90 degrees, no? Ito, yan, no? Naka 90 degrees yan. Ito sa kabila, yan, no? Nakapalabas ang tupi niyan. So hanapin nyo yung naka-eskwala ang tupi o naka 90 degrees. Saka yung ang pagdikitin nyo.
Then yung kabila, kung hindi siya naka-eskwala, yung pagkakatupi, yun ay pinupukpok para tumuwid. Dahil kung hindi nyo gagawin yun, ang magagawa nyo yan parang alulod. Nakatikom. So, kaya napakahalaga yan na, na makita nyo yan. Yan isa sa mga bagay na hindi tinuturo sa tisda. Ha? Ito, si Munching galing ng tisda yan, oh. hindi tinuro sa tisda yan. So dito ay pro experience, makikita nyo yan. Kaya dito sa amin, sa channel namin ay sinishare na namin yan para yung sa ganun ay yung purpose naman talaga natin dito ay makapagbigay tayo ng konting kalaman. So lubos-lubusin na natin yung mga maliliit na bagay na akala nyo walang halaga, sa pagbuo niyan ay napakahalaga niyan. Kagaya nito, nakabukaka yung parlina, pupukpukin niya ni Munching para tumikom. Maghanap ka ng Munching na tatag na lugar. So, papatikumin yan bago dito idudugtong. Para ganito ang mangyayari yan, nakadikit, kasi kung hindi nyo gagawin yan, ito hindi yung papadikit to. So ito na mga lodi, diretsong-diretso. Hindi na babalik ka rin na yan bago hihinangin pa yung likod niyan. Hinangin ng likod yan, pagkatapos niya mahinang, ganito na yan. Yan, nakahinang. Puputulin nyo mamaya itong kwan. Yung isang side niyan, putulin nyo na. Putulin nyo na sa katok bago pa natin bago pa natin iakyat. Para yung sa side na mapunta doon ay malinis ng pagkakaputol.